Sayaw Tore, sayaw Tore, sayaw Tore, sayaw Tore. Ang galing sumayaw ni General Torre, mga kababayan. Si General Torre ba yan? Ay, hindi. Si Diwa Torre pala yan, mga kababayan, yung Paris Overload, animal. Eto pala yung pulis na Torre, oh. Pasensya na pagkamalan natin si Torre yung si Diwata. Pero, gayon pa man, mga kababayan, oh, bida-bida na naman ito si Diwa Torre, mga kababayan. Ang general na pulis na mukhang si Diwata. Oh, 2-star na siya, mga kababayan, oh. Dahil na-promote, mga kababayan, eh. The sip-sip, eh. Matapos mapataob si Kibuloy, mga kababayan, ngayon si dating Pangulong Digong naman ang pupunteriyahin at kakasuhan, mga kababayan, at gusto pang ipakulong ni Diwa Torre. Oh, nito si Nicolas Torre, mga kababayan, na matapos niyang naipakulong si Kibuloy ay naging direktor na ng CIDG. Oh, pagkatapos nito, mga kababayan, kapag mapakulong na niya si FPRRD, baka magiging PNP chief na ito kapalit ni Marbil. Kakasuhan niya, mga kababayan, panoorin niyo po, ha? Kung dati ay joke, hyperbole, or exaggeration lamang ang tingin ng ilan sa mga bitaw ng Pangulong Duterte, mukhang balak ng seryosohin ng PNP ang huling mga kataga ng dating Pangulo. Ulol ba tong mga PNP ngayon, mga kababayan? Lalong-lalo na yan si Torre. Sige, magsampa ka ng kaso. Nag-aaksaya lang ng oras ng husgado, mga kababayan. Alam naman natin, utos yan ni Ngagba. Oh, sino ba commander-in-chief niya? Oh, si Ngagba. Sa mga hindi po nakapanood, ito po ang sinabi ng dating Pangulo noong Martes. May nagreklamo bang senador? Dapat may magreklamong senador, mga kababayan, na talagang takot sila dito sa banta ni Duterte. Kahit si Rizal Antivirus hindi nga nagreklamo, di ba? Marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Di, patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Oh, as if, no, first time niyang ginawa ni dating Pangulong Digong. At kahit pa hindi siya ganyan nagsalita, dati-rati pa, mga kababayan, Iulol lang ang maniniwala na seryoso yung pinagsasabi ni dating Pangulong Duterte. Katulad lang din yan ng sinabi ni Bibi Sara na gugurgurin niya yung 3 bugok, mga kababayan, kapag matitiklo siya. Oh, sige, isampan nyo yan dahil kayo naman ang batas, Pero sigurado, mga kababayan, basura yan. Si Digong pa, pati kang abogado, prosecutor, mga kababayan. Akala nyo, hindi yan alam ni PRRD? Isasabihin na namin sa inyo. Sinadya talaga yan ni PRRD para libre promotion. Oh, tingnan nyo, mga kababayan. Na-promote ang PDP Laban. Oh. Ang mahal kaya magpa-advertise ngayon, mga kababayan. Alam ni PRRD na kakagat na naman itong mga demonyong ito. Oh. Libre endorsement sa mga kandidato ni Digong. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador. 24 na. O baka masali tayo, ha? Joke! Oh. Pasok na tayo lahat. Pero si Gadon, mga kababayan, gusto niya 48. Paano na yan, Gadon? 48 din ang gugurgurin ni dating Pangulong Digong. Palakpakan. Oh. Tapos pumatol ang walang hiyang si Diwa Torre, mga kababayan. Pero kawawa naman. Oh. Kawawa. Pero nakakainis kasi yung hindi naman lahat. Ang dalawa kasama niyo pa dyan, si Bato at si Bongo. Pero sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung pinatulan. Kick-off ng mga central candidates ng PNP Pinatulan, sa mga kababayan. Pilipino noong Martes. Pero agad bumuelta ang PNP. Ayan na si Diwata, mga kababayan, o Diwa Torre. Partikular si PNP CI Yung mataas ang uso, mga kababayan, no? Pag ganyan, DG Chief Nicolas Torre. Kung inyong natatandaan, si Torre ang ground commander ng PNP nung hinahalughog ang Si Kibuloy. compound ni Apollo Kibuloy nung nakaraang taon. Na-promote, mga kababayan. From regional director, naging CIDG chief. Si Kibuloy ay matalik na kaibigan ng mga Duterte. Agad nagsampa ng reklamo Ngayon, si Digong. Si Digong na naman ang pinapunteriya, mga kababayan. sa dating Pangulo, inciting to sedition at Sige. unlawful utterances. Sa Article 1, Magsampak ka, Torimaw. Abogado ang binabangga, mga kababayan, no? Ano bang natapos mo, Tore?
254 ng Revised Penal Code. Ito po ang tinatawag na unlawful utterances. Ang pagpuri o pag-justify ng isang bagay na pinagbabawalan ng batas. Ang Anong kulong yan? Disobedience sa batas at sa mga otoridad. At pumatol din sila mga kababayan. Nawala tuloy ang issue ng ICC. Sabi siguro ng mga bangag, malabo itong ICC, matagal na eh. Matatagalan ba tayo dyan? Dito na lang tayo sa bago. Ang paglabas po ng false news na maaaring magdulot ng gulo o ng panganib. So medyo malawak po siya. At ang parusa sa kanya, Saya lang yan sa oras ng husgado mga kababayan. ito lamang, 6 na buwang 1,000 fine. At 1,000 pisong multa. 6 months si Digong. Pero ito po ang mas mabigat. Ang lalong mas malawak na inciting to sedition. Isa po sa mga paboritong kaso May sinabi ba siya doong mag-aklas laban sa gobyerno? Wala naman. o ikaso ng gobyerno laban sa kanyang mga kritiko. Sa Article 142 ng Revised Penal Code, ito po ang pag-uudyok sa mga tao na gumawa ng sedisyon. Ang sedisyon naman ay ang magulong pag-aaklas para pilitin o takutin ng mga otoridad at pigilan ang pagpapatupad ng batas. Malabo mga kababayan. At unang-una, joke lang yun. Hindi nga hyperbole. Joke! Parang mga bata, mga kababayan, itong mga turimaw na to, itong mga sampon ni Bangag. Lahat na lang pinapatulan. Maaaring itong an act of hate or revenge on a public officer or Bakit magre-revenge? Yung joke ni dating Pangulong Duterte, para makapasok yung taga-PDP. employee. Wala naman specific na sinabi na, ito, ang papatay natin, ito. Wala. 15 lang. Ang parusa po dito ay prisyon correctional o hanggang 6 na taong O 6 pagkakulong. years. Sige, kulong nyo ng 6 years. Yung maaabutan ng 2028 yan. Hindi pa tapos ang kaso, tapos si Sara na. Kahit pa guilty, ibigyan lang yan ng amnesty. Kakabilago at multa na hanggang Oy, Sara, amnesty mo si Kibuloy. 1,000 piso. Pero siyempre, ang malaking tanong, kung seseryosohin din ba ito ng mga piskal sa DOJ Aksaya lang sa oras, mga kababayan. tuling lamang na isang malaking patawa. Patawa. Lalong-lalo na yung nagsampa na si Diwata. Ng kampo ng mga Duterte ang inihaing reklamo laban sa dating Pangulo dahil sa sinabi nga nitong pagpatay sa 15 senador. Halata naman daw na biro lang yan. Narito ang expert report ni Camille Samonte. Mismong si PNP Ayan na si Diwata, Kumusta ng parisan mo, Diwata? Balita namin, nilangaw na daw mga kababayan. Wala na kumakain. Major General Nicolas Torre ang pumunta sa Department of Justice para sampahan ng reklamong inciting to sedition at unlawful utterance si dating Pangulong Rodrigo. Kung may dapat sampahan ng kaso, eto mga kababayan, Pero may kaso na ito Malapit na rin itong magretiro mga kababayan, tingnan nyo. All this time na rin mga kababayan. All this time. Pagbaba nito sa pwesto mga kababayan, yung mga kaso naman niya na isinampa ng taga-KOJC sa kanyang haharapin. Duterte. Nag-ugat yan sa biro ni Duterte sa PDP Laban Proclamation Rally na patayin ang Kababawan. senador para may mabakanting pwesto sa Senado. Na puro patay-patay na lang at pagkatapos if they will be taken on their word, bigla na lang sasabihin na Tapos ito pa nanira sa Davao City mga kababayan nung na-assign ito sa Davao City. Ang sabi pa niya, sa Davao City daw hindi na daw nagsusuntukan, nagrarambulan ang mga tao, diretso na daw patayan. Tore. joke only. Or yung latest naman na palusot, he is only expressing Hindi pa ba joke yun? Tumawa nga ang mga tao. a legal opinion. Hindi na po pwede. Legal opinion. Git ni Torre, hindi pa mumulitika ang paghain Ano pa ba? ng reklamo. Hindi lang daw dapat konsintihin ang mga ganitong pahayag ng dating Pangulo. Ikaw, yung mukha mo hindi dapat konsintihin. Maliit lang tingnan yan. Pero it is being Dahil Duterte, paano papatulan? Maliit lang tingnan, pero Duterte, papatulan namin. former president, hindi malayo na gayahin ng Gayahin! he will be taken he will be taken seriously. Ang ulol lang ang naniniwala. At number 1, naniwala mga kababayan, ang ulol din. His blind supporters. Diyos me. Ano masasabi niya dito mga kababayan na pinatulan ng mga lumang lupa? Lumang lupa. Mga maligno. Ang joke ng dating Pangulo. Post your comments below.